Matatanaw natin ang Ilog Pasig kung saan nagdaan ang kasaysayan ng Pilipinas. Kasabay sa pag-agos ng tubig, natunghayan ng Ilog Pasig ang pag-udlad ng ating bansang Pilipinas. Ngunit sa nagdaang panahon, unti-unti itong nasira dahil sa polusyon na gawa ng mga tao. Kaya naman alamin natin ang iba't ibang rehabilitation program upang maibalik ang makulay na kasaysayan ng Ilog Pasig. Napagdaanan ng Ilog Pasig ang mahigit 300 pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Marami rin ang nagsasabi na pagkatapos ng World War II, ang ilog ay unti-unting nawalan ng buhay. Sinasabi din ng mga ecologists na wala na itong biological life, sanhi na nga ng polusyon. Iilan lang ang mga litratong nagpapakita na naging sentro ng kabuhayan ng Ilog Pasig noong unang panahon para sa mga Pilipino. Makikita na marami ang nangingisda sa ilog dahil sagana ito sa yamang tubig. Ngunit ayon sa kasaysayan, napansin ng mga Espanyol ang pagbabago ng malinaw na tubig dahil sa ginagawa itong paliguan at labahan ng mga sinaunang Pilipino, kung saan nagdulot ito sa pagkakasira na hanggang ngayon ay ating nakikita. Kaya naman pumunta ako sa DEN or LMB upang alamin ang kanilang adhikain para sa pag-aayos ng Ilog Pasig. Magandang umaga, ako si Alex Pascua, ang Land Management Bureau. Ang Land Management Bureau ay isang opisina under ng Department of Environment at Natural Resources. Isang function ng departamento ay ang paglinis ng ating kapaligiran. Kasama na dyan ang Pasig River. Ang Pasig River Rehabilitation Commission ay tumulong din sa pagsasaayos ng ilog. Nagsimula ito noong 2010 dahil balak nila magkaroon ng pagkukuhaan ng supply na may iinom na tubig. Ngunit nahirapan silang ayusin dahil maraming nakatirang informal settlers sa gilid ng Ilog Pasig. Halos lahat ng populasyon sa Metro Manila, around 12 million na katao, ginagawang septic tank ang Pasig River. 60% ng household waste ay napupunta sa Pasig River. Makikita natin na madumi na ang tubig sa Ilog Pasig, kung saan sanhi ito sa gawa ng mga tao. Kaya naman makakapanayam natin ang mga taong nakatira dito. Hindi naman nag-high-tide dyan, tsaka hindi naman kami ng pag tumataas yung tubig, hindi naman kami naapektuhan. Tsaka hindi naman siya mabaho yung tubig yan. Kaya wala rin epekto sa amin. Hindi rin naman kami nagtatapon ng mga basura dyan sa mga birds din. Hindi rin kami na. Okay lang may mga. Pagka nag-high tide, may bagyo, hindi rin naman siya umaangat para maapektuhan yung. Kita natin ang patuloy na pagbibigay pansin sa kalagayan ng Ilog Pasig, kung saan ipinapakita ang magandang pagbabago para sa kinabukasan. Kaya naman sana patuloy na pangalagaan at protektahan ng mga tao ang biyaya ng kalikasan dahil ito ay nagbigay buhay sa mga nagdaang panahon. Ako si Angelo Yanga, nag-uulat para sa Ilog Pasig.